siyang maganap sa amin. Sa pagtawag mo, maraming beses na tumakbo. Ngunit ngayon ay susunod, ngayon ay tutukan. Sama-sama sa pagtuwid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Sa iyong mandato na humayo, salita mo ang sandatang baon ko. Di mapapano, dahil siguradong ikaw ang kaligtasan ko. Ngayon ay susunod, ngayon ay tutukan. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Hindi makikinig sa sinasabi ng mundo, tanging ang tinig mo ang magiging gabay ko. Hindi makikinig sa sinasabi ng mundo, tanging ang tinig mo ang magiging gabay ko. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Muli ako po si Brother Jerry. Salamat po sa pagsama ninyo muli dito sa Crossover Moments. Salamat po sa buhay ng bawat isa na nag-join dito. Pagpalain po kayo ng Diyos. Salamat po sa paglalaan nyo ng oras, panahon, para makinig ng kanyang salita. Kaya sama-sama po tayo muli na lumakad na naayon sa kanyang kalooban. Amen po.
Ang teksto po natin ngayong gabi ay magagaling po sa aklat ng Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. At ang title po nito ay Pagsamba sa pamagitan ng pagtitiwala. Sa English, Worship through Trust. Pero bago po natin basahin, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin nasa langit, pinupuri ka namin, dinadakila, sinasamba. Dalangin po namin, Panginoon, na kami iyong pangunahan sa gawaing ito. Amin pong pag-aralan ang iyong mga salita. Nawa, Panginoon, ang aming mga puso at isipan ay bukas sa iyo at malaya ka pong makapasok at manguna sa aming mga buhay. Tunay nga po, Panginoon, na nawa ang iyong mga salita ay aming maipamuhay at maisagawa araw-araw. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Sabi po sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, sa English po, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Sabi po sa Tagalog, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang mananalig sa iyong sariling karunungan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Ang aklat po ng Proverbs o aklat ng Kawikaan ay sinulat po ni Haring Solomon at ang itinuturo po dito ay patungkol sa relasyon ng tao sa Diyos. Kung paano dapat mamuhay ng nararapat at matuwid sa Kanya araw-araw. At ang talatang ito ay madalas mabanggit po sa Biblia, ngunit isa rin po na pinakamahirap na sundin. Tinatawag tayo nito sa isang posisyon na ng buong pagsuko sa Diyos. Isang buhay na hindi pinangungunahan ng ating sarili. Hindi ng sariling karunungan, kundi ng pananampalataya natin sa Kanya na higit na nakakaalam sa lahat ng bagay. Ang pagtitiwala sa Diyos ng buong puso natin ay nangangahulugang na hindi pagtatago ng anumang lihim sa Kanya. Walang natatagong plano, walang reserba at mga option sa Kanya. Ito ay isang gawa ng pag-asa at pagkilala na ang ating karunungan ay limitado lamang. Ngunit, ang karunungan ng Diyos ay walang hanggan. Amen po. Tunay nga po na ang karunungan ng Diyos ay walang hanggan. Siya po ay makapangyarihan. All-knowing God. Ang pagsampa po ay hindi lamang sa pag-aawitan, hindi lamang sa pagsasayawan o pagtataas ng kamay tuwing Sunday service, at hindi lamang din po ito kapag may Bible study. Ang tunay po na pagsamba ay isang pamumuhay, ang pagkilala sa kadakilaan ng Diyos at ang pagsuko ng ating buong pagkatao sa Kanya araw-araw. Isa po sa pinakamalinis na anyo na pagsamba ay ang pagtitiwala. Kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos, ipinapahayag natin na siya ay karapat-dapat sa ating kumpiyansa, na sa Kanya ay may dakilang layunin at solusyon. Siya po ay tapat sa Kanyang mga pangako, at siya po ay higit sa ating mga takot at mga pangamba. Ang teksto po natin ay nagpapaalala na ang pagsamba ay hindi lamang nagbibigas ng ating mga labi, kundi higit sa lahat, isang buong puso na nagtitiwala sa Panginoon. Amen po. Isa po sa halimbawa po ng istorya na nagpapakita po ng pagtitiwala sa Diyos
ay ang buhay po ni Abraham. Sino po ang nakakilala kay Abraham? Naalala niyo po ba yung istorya ni Abraham, yung pagsubok po sa kanya? Si Abraham at si Isaac, mababasa po yan sa aklat po ng Genesis chapter 22 verse 1 to 14, na sinubok po ng Diyos si Abraham na kailangan niyang ialay ang kanyang anak, kanyang pinakamamahal na anak na si Isaac. Sa pangunawa po natin bilang tao, ito po ay hindi katanggap-tanggap. Masakit po sa ating kalooban bilang tao na ang ating anak ay magiging alay na handog imbes po na hayop. Pero dito po pinatunayan ang faithfulness at yung pagsunod ni Abraham. Lubos siya na nagtitiwala sa Diyos. Ngunit hindi alam ni Abraham na siya ay sinubok lamang para makita ang kanyang pagtitiwala at katapatan sa Diyos. Kaya't nagbigay ang Diyos ng isang tupa kapalit ni Isaac bilang patunay ng kanyang katapatan. Ang pagtitiwala po ni Abraham ay naging tunay na pagsamba higit sa mga salita na kaya niyang banggitin na pasasalamat sa Diyos. Kaya po magtiwala po tayo, no? Magtiwala lang po tayo sa Diyos. Minsan hindi po natin maintindihan at maunawaan yung mga sitwasyon sa ating mga buhay. Pero ang hindi po natin nalalaman, kumikilos po ang Diyos. May ginagawa po siya. At may malaking plano po siya para sa atin. Amen po. May tatlo pong pangunahing puntos na gusto ko pong ibahagi sa inyo. Una po, ang pagtitiwala sa Diyos ay isang uri ng pagsamba. Ang pagsamba ay hindi lang binibigkas, ito'y dapat galing sa puso. Ang magtiwala sa Panginoon ng buong puso ay ang pagbibigay na buong sarili sa Kanya. Ang pagtitiwala ay pagsuko na nagsasabing, Panginoong Hesus, hindi ko man lubos maunawaan, ngunit naniniwala ako sa iyo. Kaya kapag tayo ay nagtitiwala, kinikilala natin ang Kanyang kapangyarihan at nabibigyan ito ng karangalan sa Diyos. Amen po. Sabi nga po sa Awit, chapter 28, verse 7, ang Panginoon ang aking kalakasan at aking kalasag. Sa Kanya nagtitiwala ang aking puso at ako'y natutulungan. Pangalawa, ang pagtitiwala sa ating sariling karunungan ay nagpapahina ng ating pagsamba sa Diyos. Madalas po tayo'y umaasa sa sariling talino, karanasan o kakayanan, ngunit ang sariling karunungan, kaunawaan at nagiging anyo ng pagmamataas. Pinabaling nito ang tiwala palayo sa Diyos. Ang tunay na pagsamba ay may kababaang loob. Ang pagsasabing, Diyos, tulungan mo ako. Kailangan kita. Kapag sa sarili mo lang tayo nakaasa, para tayong gumagawa ng maliit na Diyos. Ngunit sa ating sarili, mahirap pong umasa sa sariling kakayanan dahil ang itinataas nito ay ang ating mga sarili at inilalayo tayo sa Diyos. Minsan, ang mataas na posisyon sa ating trabaho, estado sa buhay, magandang pamumuhay, ay nagbibigay po ng pagmamataas sa ating sarili. Kapag sa Diyos tayo ay nakaasa, siya ang ating pinararangalan at siya ang naitatangal sa ating mga buhay. Pangatlo po, ang pagtitiwala ay nagdudulot ng kapayapaan at gabay.
Ang pagsamba sa pamamagitan ng pagtitiwala ay nagdadala ng kapayapaan at presensya ng Diyos. Kapag lubos tayo nagtitiwala, siya ay umaakay sa ating mga landas. Sabi po yan sa Kawikaan chapter 3 verse 6. Ang pagtitiwala ay kayang gawing patotoo ang mga pagsubok. Kaya mga kapatid, sa mga bawat pagtawid natin sa mga pagsubok na buhay, tayo ay manampalataya sa Kanya. At siya ay magtatawid at mangunguna sa atin. Amen po. Sabi nga po sa Pilipos chapter 4 verse 6 to 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang siyang mag-iingat ng inyong mga puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaya ano po ang dapat natin gawin mga kapatid? Ngayon nalaman natin ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos. Una, magsuko po tayo araw-araw sa Kanya. Simulan ang bawat araw sa pagsasabing, Panginoon, sa iyo ko po pinagkakatiwala ang lahat-lahat aking gagawin, pagkakatiwala ko po ito sa inyo. Ano po, isuko po natin sa Diyos yung mga dalahin natin, yung mga nararanasan natin, mga pigati natin, isuko po natin sa Kanya. Magtiwala po tayo sa Diyos. At may gagawin po ang Panginoon sa atin. Basta't magtiwala lang po tayo. Number 2 po, palitan ng pag-aalala ng panalangin. Sa bawat takot po, pangamba, manalangin po tayo at sabihin natin sa Kanya yung mga nais nating sabihin sa Kanya. Sabitin natin na tayo'y sa Kanya lamang umaasa at nagtitiwala. Ano po, kailangan po sabitin po natin yung mga nais po natin na sabihin sa Kanya para malaman niya kung ano ang dapat niyang gawin para ito ay matugunan. Ano po, pangatlo, unahin ng Diyos sa lahat ng desisyon. Itanong natin sa Diyos kung ano ang sinasabi niya sa Kanyang mga salita na siya ay mangusap sa atin. Ano po, kaya kapag tayo ay tumatawag sa Kanya, tayo po nanalangin, yung mga plano, desisyon na atin nais, ikonsulta po natin sa Panginoon at sabihin po natin na mangusap siya at isabihin niya yung na dapat natin gawin. Ano po, yung naaayon po sa kalooban ng Diyos. Ano po? Pang-apat po, alalahanin ang Kanyang katapatan. Balikin po natin yung mga oras na siya'y naging tapat sa atin sa mga pangyayari sa ating buhay na natugunan ng Panginoon, yung mga pagsubok na yon, yung mga problema na yon. Balikan po natin yon na talagang yung pangako ng Diyos, yung katapatan niya, yung pagsagot niya sa mga panalangin natin ay tinutupad niya. Ito po ay magbibigay o magpapatibay ng ating tiwala sa Kanya. Ano po? Pangwakas po, ito po ang hamon sa atin. Ang hamon po sa atin ay mamuhay na may pagsuko. Ito'y nagpapaalala sa atin na ating sarili pangunawa ay marupok, mahina. Ngunit ang karunungan ng Diyos ay perpekto. Kapag tayo ay lubos na nagtitiwala sa Kanya, tayo ay nakakahanap ng kapayapaan, gabay, katiyakan ng ating buhay. Maging mapagkumbaba po tayo sa harapan ng Diyos. Ito ay ang pagsasabing kahit hindi ko naintindihan, ako'y patuloy na magtitiwala sa iyo. Ang tunay na pagsamba ay hindi lamang nasusukat sa mga pag-aawitan sa Kanya, kundi sa kumpiyansa na ibibigay natin sa kamay ng Diyos.
Amen po. Sa Kanya po natin, dahil may kumpiyansa po tayo na magagawa niya, matutulungan tayo ng Diyos, binibigay natin sa Kanya. Ano po, ibigay natin sa Kanya. Kaya naman po ang magiging tugon ng Panginoon, siya ay napaparangalan. Siya ay nagkakaroon ng silbi dahil nagtitiwala tayo sa Kanya, naniniwala tayo sa Kanya, ano po. Kaya gagawin niya po yung nararapat para sa atin. Bilang siya ay Diyos natin, tutugunan niya yung mga pangangailangan natin. Tutugunan niya kung ano man yung mga nais natin, no. Ano po? Sasagutin niya po 'yon sa tamang panahon at tamang pagkakataon. Ano po? Binibigay po niya 'yon sa tamang oras at panahon na yun ay ating masusubukan. Ano po? Kaya kailangan po ay magtiwala lang po tayo sa Kanya. Kaya mga kapatid, isabuhay po natin ito araw-araw, ang lubos po na pagtitiwala sa Diyos ay yun po ang tunay na pagsamba sa Kanya. Amen po. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, minsan pa, salamat po sa pagkakahayag ng iyong mga salita. Salamat po sa kaunawaan, sa karunungan na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat po sa mensahe mo patungkol sa pagtitiwala. Kami po ay manahan, Panginoon, sa iyong salita na hindi mo kami iiwan ni pababayaan. Kami ay laging naka-asa lamang, Panginoon, sa iyong mga pangako. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na panghawakan ito at nawa ito'y aming maipamuhay sa araw-araw naming pamumuhay, O Lord. Hallelujah, Lord God. At nawa, Panginoon, patuloy mo kami baguhin, patuloy mo kaming hulmahin, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, sa pansamantalang paghiwalay-walay, Panginoon, patuloy na gabay, proteksyon, pag-iingat, ang pagkalob mo sa bawat isa, pagpapala na nagmumula sa iyo, siksik, liglig, umaapaw, ang sumaamin, Panginoon. At maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Ikaw ang maitaas, maitanghal, mapupurihan sa aming mga buhay. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. At muli, sa bawat hamon po ng ating buhay, lagi po natin tatandaan na magtiwala lamang po tayo sa Diyos. Sa bawat po pagtawid, kasama natin ang Diyos sa ating buhay. Amen po. At maraming salamat po. At makita-kita po tayo muli sa mga susunod na araw tuwing alas 7 po ng gabi, Monday to Saturday, dito sa Crossover Moment. God bless everyone. Bye-bye.